Isang hapon bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa baba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Nag-utos si David na alamin kung sino ang babaeng iyon. Napag-alaman niyang ang babae ay si Batsheba na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Ipinasundo ni David si Batsheba at nang dumating ito, sinipingan siya ni David. Katatapos pa lang noon ni Batsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya. Dahil sa nangyaring ito, si Batsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Nagpadala si David ng mensahe kay Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Heteo. Kaya pinapunta ni Joab si Uriah kay David. Pagdating ni Uriah, tinanong siya ni David kung ano na ang kalagayan ni Joab at ng mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanya, "Umuwi ka muna at magpahinga." Kaya umalis si Uriah sa palasyo. Nang malaman ni David na hindi umuwi si Uriah, ipinatawag niya ito at tinanong, "Bakit hindi ka umuwi? Matagal kang nawala sa inyo." Sinabi ni Uriah, ang kahon ng kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Huda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan at nandoon din ang pinuno naming si Joab at ang mga opisyal niya. Maaatim ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at sumiping sa asawa ko? Isinusumpa ko na hinding-hindi ko ito gagawin. Sinabi sa kanya ni David, "Manatili ka pa rito ng isang gabi, at bukas pababalikin na kita sa kampo." Kaya nanatili pa si Uriah sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at ipinadala niya ito kay Uriah. Ito ang isinulat niya. "Ilagay mo si Uriah sa unahan ng labanan, kung saan matindi ang labanan, pagkatapos umatras kayo upang siya ay matamaan at mamatay."